tagpong ito ay ating masasaksihan ang nagawa ng AI ayon sa kanyang detalye na mangyayari kapag isinabatas na ang pangbuong mundong marka ng dyablo na inilaban sa marka ng Diyos. Ang marka ng diablong ito ay isa sa mga dahilan kung bakit magkakaroon ng mga salot at kalamidad sa ating sanlibutan. Dahil ang sakdal na marka na siyang isa sa pinakamahalagang batas ng Diyos ay ipinalit dito at pilit na isa sa batas pa sa lahat ng bansa. Ating tunghayan ang video na nagawa ng AI na mangyayari sa darating na pangbuong mundong Sunday Law o batas ng sapilitang attendance sa pagdalo sa simbahan at kapahingahan o lockdown kapag sasapit na ang araw ng linggo o siyang marka ng dyablo. Tonight, the Senate passed the National Sunday Law by a vote of 64 to 35. The president signed the measure just after dusk, calling it a unifying step for the nation. Starting next month, most businesses... It's getting closer. Yeah, closer than it should be. Do you feel it? The shift? Like the ground's about to give way? They're not just changing laws, they're changing the day we breathe. It's coming straight for the river. I know. The signing of Sunday Rest Act, Marking the first federal mandate of its kind in American history. Supporters call it a return to family and faith. Critics warn of overreach and constitutional challenges. You said it was for unity. One day of rest to heal the nation. But when the law takes your conscience, what do you have left? Faith. They said it would never happen here, but the signs have been written for centuries. When the law speaks, the nation will listen. Project 2025 begins now. The controversial Sunday worship law has cleared the committee and is moving to the floor tonight. This isn't just policy, it's prophecy. Effective immediately. Attendance at a registered church service on Sundays is now required. Those who do not comply will lose the ability to buy or sell until proof of attendance is provided. They said it would unite us. All it did was draw a line in the sand. Once they own your day of rest, they own you. They knew. All this time, the Sabbath was never on Sunday, and I told you it was. Refusing to work on Sunday and assembling on Saturday instead. Do you maintain that plea? We do. We kept the day we believe was holy. And we won't call it a crime, Your Honor. My fellow Americans, and to all who still suffer, we have heard the cries from the streets and the hospitals. This plague is unforgiving. It is the judgment of this administration that continued defiance of the federal rest day law undermines national security. As of midnight tonight, repeated violation will carry the penalty of death. You said there was a way. Killing them won't give you peace. We don't need peace. We need skin that doesn't fall away. If it's them or us. It's getting closer. They'll sweep this block in minutes. We move now. Into the hills? In the dark? Better than a cell. Let's go. No movement yet. They're probably dug in under the rock shelf. Copy. Keep the beam on the east face. Drones are widening the pattern. They're right over us. Stay still. Don't breathe loud. They're searching the valley again. Hold fast. The promise is near. Look. He comes. Kapag sumapit na ang pangbuong mundong Sunday Law o batas na pangingilin ng araw ng linggo o lockdown tuwing araw ng linggo na ito ang marka ng kalaban ng marka ng Diyos, ay may ibang mga tao naman na anis sa Diyos ang magsisitakas papuntang kabundukan upang magtago sa mga manghuhuli sa kanila dahil hindi sila umaaten sa simbahan tuwing sasapit ng araw ng linggo dahil alam nila na binabanggit sa Biblia na kung ang sino man ay tatanggap ng tatak ng hayop ay makatatanggap ng kaparusahan ng Diyos. Revelation chapter 14 verse 9 hanggang 10. At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ibig sabihin sa isip at gagawin, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero o ng ating Panginoon.
Sa mga nag-iisip pa din sa panahon natin ngayon nang akala nila na ang mark of the beast ay barcode, tattoo, microchip at iba pang mga bagay na ilalagay sa bahagi ng katawan ng tao, ay dito tayo nalinlang ng mga huwad na mga ngaral. Dahil kung ang mark of the beast ay magiging mga ganito, ay napakalayo para ilaban sa marka ng Diyos. Dahil ang marka ng Diyos ay pumapatungkol sa araw ng pangingilin, o ibig sabihin ay isang araw ng paglalaan sa Diyos na araw ng kapahingahan. At hindi tayo o pinakamataas man na tao dito sa ating sanlibutan ang dapat masunod sa kung anong araw ang gusto nating ilaan sa Diyos, dahil meron siyang specific na sinabing araw na dapat nating sundin ang siyang Diyos na nasa langit na may lalang sa atin, hindi ang ating sarili o sino mang mga tao o batas dito sa ating mundo. Ezekiel chapter 20 verse 20 na sinabi ng Diyos, "At inyong ipangilin ng aking mga sabat o araw ng Sabado na ikapitong araw at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos." Na ibig sabihin, ang pangingilin ng araw ng Sabado o Sabat na ikapitong araw na kapahingahan at paglalaan natin ito sa Diyos na magsisimula mula alas 6 ng hapon ng Biyernes hanggang alas 6 ng hapon ng Sabado, o ibig sabihin ay paglubog ng araw hanggang kinabukasan ng paglubog ng araw, na kung gagawin natin ang pangingiling ito ay tanda ng ating paggalang sa Diyos, pagsunod sa sinasabi ng Diyos at pagkilala na may tunay at buhay na Diyos na nasa kaitaasan ng mga langit. Kung ating babasahin sa Biblia mula pa man noon na may mga taong tumatalikod na sa pagsamba sa Diyos, hindi sa halip ang sinasamba nila ay si Lucifer, o sa tawag natin ngayon ay si Satanas, na nagre-represent sa araw sa umaga at naging symbolical na Sunday worship or sun/day na inihulog ng Diyos mula sa langit dahil nilabanan niya ang Diyos na may likha sa kanya. Isaiah chapter 14 verse 12, "Ano't nahulog ka mula sa langit, o Lucifer, na tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa?" Na ibig sabihin ay pagsamba sa araw o sun/day worship o Sunday worship na inilaban sa day o araw na ibinukod ng Diyos patungkol din sa pagsamba natin sa Diyos. Ezekiel chapter 8 verse 16 to 17, "At dinala niya ako sa pinakaloob na looban ng bahay ng Panginoon, at narito sa pintuan ng templo ng Panginoon, sa pagitan ng malaking pintuan at ng dambana ay may 25 lalaki na sila'y nakatalikod sa dako ng templo ng Panginoon at nakaharap sa dakong silanganan, at kanilang sinasamba ang araw sa dakong silanganan. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, nakita mo baga ito, o anak ng tao? Magaang ba ang bagay sa sangbahayan ni Huda na sila'y nagsisigawan ng mga kasuklam-suklam na kanilang ginagawa dito, sapagkat kanilang pinuno ng kaharahasan ang lupa at sila'y nangagbalik uli upang mungkahiin ako sa galit, at narito kanilang ilalagay ang sanga sa kanilang ilong, sabi ng Panginoong Diyos." Kaya dito natin nakikita na mula pa man noon ay may mga taong sumasamba na sa araw o nagre-represent kay Lucifer, at nabatid natin na ang Diyos ay tunay na nagagalit sa kanila. At sa panahon natin ngayon ay dinaya tayo ng mga taong sumasamba pa din dito na na-adapt nila sa kanilang mga magulang noon pa man sa kanilang mga ninuno. Ito ay ginawang estratehiya ngayon, ang tinatawag na Sunday worship. Nais ipaalam ng Diyos sa bawat isa sa atin ang mga bagay na ito, dahil sa habag ng Diyos sa atin ay kumakatok siya sa ating mga puso para atin nang iwan ang maling paniniwalang umalipin sa atin, kundi dais ng Diyos na tayo'y kumawala na dito, kundi ating ganapin ang tunay niyang kalooban na dapat nating gawin, dahil sa pag-asang ibinibigay niya sa atin, at dahil hindi niya pa pinahuhuli ang lahat o hindi pa huli ang lahat.